guys! Good morning! Nagbabalik na naman si Sherin na lagi nagmamaganda. Nagmamaganda talaga. So, for today's video guys, samahan niyo ako. Maggagawa tayo ng adobo for our lunch. Kasi kahapon guys, is nag-request ang aking asawa ng gusto niya ng chicken adobong galing kay Sherin. Adobong laging nagmamatamis. Nagmamatamis. So guys, ang chicken guys is ganito. At kailangan natin siyang hatiin. So, gumamit pala ako ng ganito kalaking sangkalan, guys. Which is, itong ginagamit namin nung nagbabarbecue pa kami. Ngayon is hindi na kami nagbabarbecue. At, kasi hindi malakas yung braso ko, guys, para maghati. Ang pinaghahati ko talaga yung asawa ko dito sa chicken na to. And, hatiin na natin siya, no? Parang nasa tindahan ako. Yung parang nasa market ako na nagtitinda ng mga chicken at saka mga pork na hatiin mo. Tingnan natin. Nahati ko na siya. Fairness. Tingnan natin na. Kaso malaki pa siya, oh. Tingnan natin. Ganyan siya kaliit. Tara! Parang sobrang liit na kaligayahan ng buhay ko. Ay. Kaso hindi ako malakas maghiwa. So, ito guys, dangerous siya, no? So, kailangan dapat malayo ka. Malayo ka is baka matalsikan ka ng mga buto. Ganyan. Ay. Exercise siya, guys. Ay. Ang hirap niya i-furnace, no? Magluluto na ako ng maaga, guys. Kasi baka maagang dumarating ang aking asawa. Pero pag umuwi naman siya, guys, nagsisend siya ng message sa akin na uuwi na siya. At saka may CCTV ako ng sasakyan niya. May CCTV ako ng sasakyan niya. So nakikita ko if pauwi na siya or hindi. Kasi yung sasakyan, guys, nakikita mo yung location niya through GPS ata. Ewan ko, may isang company kasi dito guys na tinatrack nila yung mga sasakyan, may tracking device. So nakikita ko siya use ang aking telepono. Kasi sa adobo, maliit talaga yung chicken. Ganito naman. Kailangan ko pulitan. Pero masarap to pag ganito. Hatiin ko na lang siya ng ganyan para maluto yung ano niya. Yan. So, yan. Ganyan. So, hindi ko nahatiin tong isa, guys. Yan lang siya hatiin. Tama na ito. Tsaka dalawa lang naman kaming kakain. So, hindi na namin kailangan ng marami. So, ilan? 1, 2, 3. Pinibilang ko. Alam mo, natatandaan ko guys, nung mga bata-bata pa kami, yung mga pagkakain kami ng karne is bilang pa yung karning kakainin namin. For example, dalawa sa akin, dalawa kay Cheke, dalawa kay Russell, mga ganun. Yung mga buhay ng kabataan natin before. Pero ngayon, nakakakain ka na ng karne, kahit everyday ka pang kumain ng karne, walang problema. And, so sabihin ko sa inyo guys, ang aking chicken adobo is hindi perfect. Minsan okay yung lasa niya at minsan hindi okay. Ang kinagandahan lang kasi guys is hindi po maarte ang aking asawa. So kahit na anong niluluto ko sa kanya is walang problema. Sa pag-aasawa kasi guys, kailangan talaga marunong kang magluto. Wala naman kayong katulong na magluluto para sa inyo, kundi ang sarili ninyo. So ayan, nakapag-ano na tayo ng adobo ng chicken and
Dito guys sa apartment, mahilig yung asawa ko sa karne. Sobrang hilig niya. All. At kumakain din naman siya guys ng vegetables, no? Pero talagang kailangan ng katawan niya ng karne. Parang nangihina ba siya pag hindi siya nakakain ng karne. At saka dito guys, may mga karne dito sobrang mumura lang. Mura lang ang karne. Dito sa ibang bansa. May mahal na karne, may mga murang karne. More on, pag nagsisale sila, mura ang chicken. Kaya nga, puro chicken ang binibili ng asawa kasi mura eh. Ayan. At saka kasi ako guys, magkaiba rin kami ng asawa ko sa pag-grocery, no? Pag ako kasi nag-grocery, ayoko nung tinatambakan dito ng pagkain sa bahay. Which is, dalawa lang naman kami. Kung puro mga Filipino food ang tinatambak niya dyan, okay sana like tocino, hotdog, longganisa, mga ganyang food, okay sana. Kaso, hindi. Food talaga nila. Dito kasi sa lugar nila guys, walang Filipino grocery store. Yes, walang Filipino grocery store na hindi katulad sa ibang bansa is, sa ibang lugar is meron, no? Like in Dubai guys, sa Dubai talaga, ang groceries nila dyan is mixed with Asian food. Ang kaso guys, sabihin ko sa inyo, yung mga Filipino food, tsaka mga Filipino cosmetics product, yung mga pampaganda, ang mahal sa ibang bansa. Doble ang presyo. Mura sa Pilipinas, dumoble na ang presyo pag itinransfer sa ibang bansa. So, yan. So, minsan kasi guys, walang choice yung mga Pilipina. I-take na lang nila kasi talagang walang nagtitinda dito ng mga Philippine product. Sa may San Paulo guys, is may restaurant doon, Filipino restaurant. Which is mahal yung mga Philippine product nila doon, ng 80, mga ganon. Pero pag sa Pilipinas, sobrang mura lang. Kasi pag tinatransfer na kasi dito, mahal na. Tsaka mahal yung delivery charge. Yung ipapackage pa sa'yo, ipapadala pa sa'yo sa ibang bansa. Kaya dumodoble na yung presyo dito. Pag nasa, pag ibinigay na dito sa ibang bansa. Kaya ganun, no? Tsaka guys, sabihin ko sa inyo, no? Alam nyo nang magkwento kung tao, no? Dito kasi sa ibang bansa, guys, is parang Pilipinas din, no? Lahat ng tao dito nagtatrabaho. Kailangan, sa Pilipinas din naman, kailangan nyo rin magtrabaho para mag-gain ng pera, di ba? Dito rin sa ibang bansa, guys, kailangan mo rin magtrabaho. Kasi, may mga taxes ka na binabayaran dito. Hindi ko alam sa Pilipinas kung may tax kayo sa mga properties na binabayaran ninyo, no? Kasi doon sa Isabela, yung bahay nila nanay doon, hindi naman sila nagbabayad ng tax. So, dito kasi guys, every year may tax kang binabayaran. Lalong-lalo na kung may property ka. Pero kung nagre-renta ka lang, siguro yung owner na ang nagbabayad ng tax. Or kayo na ang sasagot nun. Kasi dito, the more na malaki yung bahay mo, malaki din yung tax na binabayaran mo. Kasi guys, yung asawa ko may malaking bahay siya. Ang laki ng tax na binabayaran niya every year. Talagang hindi mo carry. Mga 14,000 mahigit. So, kaya sinasabihan nyo kung mayaman. Mayaman kami sa mga bills. Gusto nyo bayaran? Gusto nyo bayaran yung bills namin, guys? Para naman makaluwag-luwag kami sa mga bayarin namin, no? Dito kasi sa ibang bansa, may mga bansa talaga na mahal ang mga cost of living, no? Lalo na kung nagre-renta lang kayo, mahal ang renta talaga 100%. Kasi guys, dito sa ibang bansa, maraming mga Pilipina rito na magkakasama sa isang bahay para mabawasan yung mahal ng renta ba, para may kasama kayo. Ayan ang buhay ng mga Pilipina, no? Kasi kung hindi nyo kaya yung renta, kailangan ninyo ng kasama sa bahay para magbayad ng electric, water, mga ganon.
So, ayan guys, nahiwa na natin ang dapat hiwain. Ganito po ang itsura niya. Taran! Kasama na lahat. Ito yung gagamitin kong panghiwa. Tatapos niyan is kuha tayo ng basahan para sa kamay ko. Kasi gusto kong tuyo ang aking kamay. And kukuha na tayo ng ito, pan. Hindi ko talaga guys makuha yung lasa na gusto ko sa adobo. Kasi wala akong oyster sauce. Soy sauce lang ang ginagamit ko. Hindi ko talaga siya makuha yung niya. So, ayan guys. I think mainit na yung pan. Ay, tignan natin yung lights. And, pagkatapos niyan, lagay na tayo ng oil. Hindi ako masyadong guys, nag-iilaw dito sa may kusina kasi nakikita ako sa kabilang building. Wala kaming kurtinang pantakip doon. So, pag nagluluto ako, nakikita nila ako. Yan. Tapos yan guys, lahat na ng mga sibuyas, bawang at saka luya, pinagsasama-sama ko na. Para isahang sunugan na lang. Sunugan. Isahang luto na lang siya. Kita niyo ba? Hindi na nakikita yung aking niluluto. So, hindi po ako expert, okay? Hindi ako expert sa cookingan. So, ayan guys, igigisa nyo lang yung sibuyas. Sibuyas, bawang at luya. Yung itsura niya. So, antayin nyo lang siyang mag-color brown. Brown ba yun? I think pwede na siya. Tapos ilalagay nyo na ang chicken. Ilagay na natin siya. May mga nakita ako guys na sinafried nila yung chicken. Sinafried nila. Sa akin hindi ko na siya ipa-fried. Lalagyan ko lang siya ng tubig. Bago muna natin siya lagyan ng tubig guys, lagyan natin siya ng soy sauce. Itong soy sauce, yung soy sauce na to guys, is hindi siya masyadong matapang na kahit damihan mo siya. Okay ang kanyang lasa. Lalagyan natin siya ng tubig. Kasi ayoko ng masyadong dry. Kailangan ko lagyan pa lang ng tubig. Kasi lalapot siya mamaya. Maglalagay pa ako ng mga At naglalagay rin pala ako guys ng cubes. Naglalagay rin pala ako nito guys at chicken cubes, karne. Ini-slice ko siya into small pieces guys, ganyan. Kasi ilalagay natin siya in different side. Okay.
And lagyan natin siya ng salt. Alam ko salty na tong cubes, pero lagyan pa rin natin siya. At mahilig ako sa spicy, guys. So, lagyan natin siya ng ganitong klaseng spicy. Pero onti lang siya kasi maglalagay pa ako ng asukal dyan para mag-mix yung lasa nila. Pagkatapos maglalagay tayo ng dahon. Lagay natin dito. Marami ako maglagay ng dahon, guys. Pagkatapos maglalagay rin tayo ng vinegar. Little bit of vinegar, guys. Yan. Pagkatapos niyan, isantay na lang natin siyang maluto. Takpan na lang natin siya para maluto ang chicken.